Guard Vessel 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Pinakamalaking barko ng PCG hinamon sa radyo ang pinakamalaking barko ng CCG. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. China Coast Guard 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. You are within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is the intention of your small boat? Over. Guard vessel 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. You are sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is your intention? Over. Ibinahagi ng Philippine Coast Guard na isang radio challenge ang isinagawa nito bandang alas 8:55 ng umaga kahapon ng July 5 para sa China Coast Guard na nasa katubigang sakop ng Escoda o Sabina Shoal. Nagpaalaman na ang nasabing CCG vessel na may bow number na 5901 ay ang monster ship ng CCG, dahil sa ito na ang pinakamalaking sasakyang pandagat ng kanilang hanay sa kasalukuyan. Ayon sa ulat ng PCG, nasa 800 yarda lamang ang layo ng CCG monster ship sa BRP Teresa Magbanwa nang nag-issue ito ng radio challenge. Matatanda ang kalagitnaan pa ng Abril nitong taon naglalagi sa katubigan ng Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa, na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Patuloy na nakamanman ang binansagan the monster ship ng China sa barko ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanwa, na nagbabantay sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea base sa monitoring ng US maritime expert na si Ray Powell. Nananatili ang monster ship sa Sabina Shoal sa layong 800 meters mula sa BRP Teresa Magbanwa kung saan itong umaga ng Huwebes. Iniulat ni Powell na namata ang edinploy din ang CCG at Chinese Maritime Militia vessels malapit sa bukana ng Escoda Shoal at 15 nautical miles east na naka two-line blockade formation. May isang Chinese militia ship na kumikilos patimog silangang direksyon ng Sabina o Escoda Shoal. Ang pinakamalaking barko ng Coast Guard sa mundo na pag-aari ng China ay lumapit sa BRP Teresa Magbanwa upang takutin ang barko ng Philippine Coast Guard, na maglayag palayo sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea, sinabi ni Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea. Ang 165 meter na barko ng China Coast Guard na tinawag na The Monster, ay nakaangkla sa Escoda mula noong 3 ng Hulyo, na nagpapanatili ng malapit na distansya sa Teresa Magbanwa sa Shoal. Sinabi ni Tariela sa isang pahayag, ang pinakamalaki at pinakamodernong sasakyang dagat ng PCG ay nakaistasyon sa Escoda mula noong Mayo ng taong ito bilang tugon sa presensya ng Chinese Maritime Militia at ang naiulat na Chinese reclamation activities sa lugar. Sinabi ni Tariela na ang 12,000 toneladang barko ng China ay umalis sa Hainan Island sa China noong 1 ng Hulyo at pumasok sa Exclusive Economic Zone ng bansa sa sumunod na araw. Noong 3 ng Hulyo, direkta itong bumiyahe sa Ayungin Shoal at kalaunan ay tumuloy sa Panganiban Reef, at kalaunan ay na-monitor ito patungo sa Escoda, sabi ni Tariela. China Coast Guard monster ship, China Coast Guard with about number 5901, based on the dark vessel detection na ginagamit natin from the Canadian government, has allowed us to monitor their movement. According to the DVD information, umalis itong monster ship na to sa Hainan noong July 1, and then it went all the way to Ayungin Shoal noong July 3. Pumasok ito sa Exclusive Economic Zone natin in July 2. And then after a few hours of loitering around Ayungin, it went to Mischief Reef. And then from Mischief Reef, it stayed there for more than 5 hours. Nag-loiter siya, most likely for logistical requirements. And then from Mischief Reef, pumunta ulit ito eastward. Nag-stay naman ito ngayon sa Escoda Shoal. Last July 3, we monitored this monster ship na nakaangkurahe na sa Escoda Shoal. Ngayon, it has only a distance of 800 yards away from BRP Teresa Magbanwa.
alam naman natin na ang Philippine Coast Guard vessel 90701 or BRP Teresa Magbanwa as maintaining our presence there for more than 2 months now. At ang China, kung ano ng propaganda and disinformation, ang pinakakalang nila sa social media, na ang dahilan daw ng Teresa Magbanwa dyan ay nagdala na po ano. But again, my comment in that is that regardless, whatever we bring on board BRP Teresa Magbanwa, na dinadala din ng mga 44-meter vessels, China doesn't have the authority to comment or criticize our efforts dito. So, ang China Coast Guard monster ship now is on the starboard side ng 9701. At we still don't know what's their intention. We have been challenging their presence to radio calls. Sinasabihan natin sila na ang inangkolamehan nila, the place where they anchored, is actually part of the exclusive economic zone ng ating bansa, and that they do not have jurisdiction in that area. Well, we can say that it's an intimidation on the part of the Chinese Coast Guard. But again, regardless how many China Coast Guard vessels that they deploy there, regardless whether it's a PLA Navy vessel, ang Philippine Coast Guard will not be intimidated. We're not going to pull back and direct Teresa Magbanwa to go back to Palawan. With the clear guidance of our President and the intention of the commandant of the Philippine Coast Guard to maintain our presence also, we're not going to pull out and we're not going to be intimidated. Kinumpirma ni AFP Chief General Romeo Bronner na humihingi sila ng 60 million pesos na danyo sa China kasunod ng June 17 Ayungin Shoal Incident, kung saan walang habas na sinira ng mga tauhan ng China Coast Guard ang ilang mga kagamitan ng mga sundalo na nagsasagawa ng rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre. Sa isang panayam sinabi ni Bronner batay sa isinagawa nilang accounting umaabot sa 60 million pesos ang danyos dulot ng kagagawan ng Chinese Coast Guard sa ating mga kagamitan. Sinabi ni Bronner nagpadala na siya ng sulat kay Defense Secretary Gilberto Teodoro na siyang magdadala sa sulat sa Department of Foreign Affairs, ang DFA na umano ang magpaabot nito sa kanilang counterpart. Kabilang sa mga nakuha ng China Coast Guard ang 7 baril na bitbit ng mga tropa sa isinagawa nilang rotation and resupply mission. Umaasa naman si Bronner na ibabalik ng China ang mga kinuha nilang armas. Sumulat na po ako sa ating SND so that my letter could be also transmitted to the Department of Foreign Affairs for them to reach out to their counterparts in China. Pero dun sa aking sulat, I demanded the return of 7 firearms. Yung pong mga baril na yon ay kinuha ng mga Chinese Coast Guard na nakabox. Nakabox kasi yung mga armas na yon. Kaya dinampot na lang nila yung mga 7 rifle. At sinira nila yung ating mga kagamitan. And when we estimated the cost of the damage, it's 60 million pesos. 60 million pesos. So we are demanding that China pay 60 million pesos for the damage that they caused during that hindi pa kasama doon, no, hindi pa kasama doon. But we are also looking into the possibility of charging them with the cost of restructuring the hand of CSN-1 Facundo, kasi mag-ooperahan po siya operahan para bumalik yung function ng kanyang kamay. Meron po kasing mga technology ngayon, medical technology na bago, nang sa gayon ay magamit niya ulit yung kanyang kanang kamay, no? Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.